What's up, GBs? Welcome sa aming unang episode na G-Boys Talk. At ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about cheating. Oh, cheating, no. Cheating. Cheating, ano? Parang sakit naman, no? Cheating? parang cheating. Parang It's really hurt. mostly dito makaka-relate. Ang daming mawawala. Lahat naman nakaranas ng pandadaya. Maging sa anumang pamaraan. Di lang. Kapag-ibig. Karanas Kung ano man mga sitwasyon. Mapa-exam man. Siguro Yeah. halos lahat naman sa inyo nakaranas na mandaya at madaya. Yan. Pwede nga dadaya ka ng sarili mo eh. Oo. Dahil it's all about naman cheating. Ito. Naranasan nyo na ba na magkaroon ng romantic relationship? Yes. Sheesh. Siguro naman. Yes, Oo. di ba? Kahit lahat naman, lahat. Kahit kung yung iba naman hindi pa. Dadating. Dadating pa Mostly. Dadating talaga. Parang part siya ng buhay eh. Siguro nung ako nung nagkaroon ako ng mga romantic feelings sa isang tao. Actually, nung ano pa lang, kumbaga, meron ako naging crush nun. Pero, yung bang hindi pa ako seryoso. Yung parang, Puppy love. oh, hindi naman. Puppy love, parang parang crush mo na putyo-putyo lang Parang... Hindi, parang sa akin, serious siya. Pero, okay. alam mo yung feeling na ano, yung parang parang ngayon mo lang na-realize nung patanda ka na importante pa lang. Parang ganun. Gets mo ha? Di ko ma-explain eh. Basta parang ganun. Medyo tagilid. Medyo tagilid. Paano ba explain? Hindi kayo na. Naranasan nyo na ba na magkaroon ng romantic relationship? Oh. Not once, not twice, and yes. Many more. And yes. Nakaranas ako niyan. Ano siya pakaramdam mo dyan para siyang hindi makakategorize mo siya as a addiction. Kasi once na pumasok ko into romantic relationship, parang nakaka-addict kang hindi mo maano yung taong yun, parang hindi mo matiis, parang hard to say no ka dun sa taong yun. Kasi gusto mo nga kasi kayo nga O, syempre, babalik natin yung tanong. Nagkaroon ka naman ng romantic relationship. Abay, syempre naman, of course. Tsaka, totoo naman mahirap. Masaya na mahirap. Alam mo, sa una talaga masasabi natin masaya pag yung hindi talaga kayo yung ending. Kadalasan lalo na pag first, talagang nagpe-fail din. Kasi pag first, maraming trial and error. And mararanasan mo talaga yung sa romantic relationship. Yan yung tinatawag nila na sinasabi nila pag sa first relationship is parang personal development lang. Oo, Parang development naman. Ngayon, sa palagay nyo, ano ang cheating in terms of relationship? Okay. Marami kasi uri ng cheating in terms of relationship. Meron tayong tinatawag na micro at saka macro. Yung micro relationship, hindi naman siya totally na kumbaga siya yung patago. Cheating siya na patago. Halimbawa, may girlfriend ka, may boyfriend ka. Pero nagagawa mong parang hindi intentionally na flirty chat. Gets niya? Yung parang mas natutuon yung attention mo dun sa isang tao kahit na, may BF ka. Tapos mas nababalin yung attention mo dun sa ibang tao na wala naman kayong relationship pero parang ang sweet nyo, ganun. And hindi naman natin maitatanggi dun na yung platonic, platonic relationship na magkaibigan. Dami na kasi yung relationship Oo. Pero hindi natin maitatago na meron tinatawag tayo na micro-cheating, which is yung sa chat, yung mga patago, yung mga small things na pwedeng lumaki into macro-cheating. At yung tinatawag natin na mistress. Mistress mga kabit. Parang expert Expert talaga. Hindi kasi... naglo-loading ako eh. Oo, wala nga din ako maisip sinong narinig ko yun. Ganun. Like, yun na yung macro, yung bulgaran talaga. Halimbawa, may GF ka. So, isa ka pa GF. Yun yung pinag-gets nyo? Ikaw nag-explain eh. Parang sa amin naglo-loading. Wala talaga akong isip pagdating Ano yung utak mo pag gano'n? Yung amin dito ganun-ganon. Blurred pa yun. So, cheating in terms of relationship? Sa sinabi mo naman na
magaganda naman, nakakaano yun eh. Naintindihan mo talaga yung about sa cheating na iba't iba. Pero, for me, yun siguro experience ko na lang. Base ko na lang siya sa experience ko. Cheating, para sa akin, once na may nagawa ka na talagang, alam mo yung ikakagalit ng partner mo, pero, in-invalidate mo lang yung feelings niya. Parang, parang naging selfish. Selfish way na, alam mo yun, hindi naman siyempre, may mga decision naman tayo na pang-personal talaga. Alam mo naman sa sarili natin na, Parang naging one-sided. yung dadamay ka ng one-sided talaga yung sa tingin mo sarili mo lang yung hindi ko na to sabihin sa kanya kasi alam ko magagalit siya eh. Ganun na. Para sa akin, ganun na yung part ng cheating. Ano sa'yo? Para sa akin. Cheating. Sa totoo lang kasi, yung experience ko yung experience nyo, kumpara sa akin. Siyempre, wala pa naman akong ganong experience. Ay, Cheating to exam. kahit hindi, kahit naman sa kahit naman yung sa sarili ko or dun sa may, wala din talagang experience sa ganun. Pero, kung sa mga ganun, sa exam, sa ganun, cheating na ganun, naranasan ko naman. Siya? Hindi, para sa Ang masasabi ko lang, para sa'yo. Ano yung cheating sa relationship? Relationship, di ba? Ay, kulang. Kahit Hindi, yung perspective mo lang. Sige, Kahit perspective hindi mo mo i-connect sa kung perspective mo na kung ano sa tingin ng cheating sa relationship. Sa tingin ko, yung hindi mo pag-intindi dun sa may partner. Parang katulad din sa'yo. Hindi mo in-invalidate yung feelings ng isa. Kasi nga, Para maging one-sided oo, lang. parang naging one-sided lang. Kasi hindi mo talaga parang wala kayong communication sa isa't isa. Kaya talagang napaka-importante ng communication. Tsaka, pagdating kasi sa relationship, kailangan talaga ang sentro nyo si God eh. Ano yun? Kasi, pag kasi sentro ng Panginoon, parang magwo-workout na lang somehow. Kasi, yung daan mo papunta kay Lord eh. Siya yung inuuna mo. Parang ganun. Tapos, parang matetake care mo na on the way. Siyempre, yung temptation, Oh. gets. Gets mo na eh. Yes. Have you ever cheated into relationship and why? Or kung na-try nyo na bang, or nakapag-cheat na ba kayo sa mga past nyo at bakit? Okay. Siguro para sa akin, ako na yung sasagot. Sige. Ako talaga, hindi ko talaga gusto yung pag-cheat. Pero, ang problema, dala ng curiosity talaga na, sabi ko, ano yung pakiramdam na naglolo ko? Dumating kasi ako sa point na, parang sabihin na natin bata, pero experience na, based on my experience talaga na, dumating sa point na yun, sa sobrang pagmamahal mo sa tao, as in, mahal mo siya. Sinwal mo siya. Lahat talaga, lahat. Ako na, halos lahat ng ekis. Pero, nung nalaman ko talaga, siya yung una nag-cheat eh. Nahuli ko siya nun. Alam mo, nakipag-usap pa ako, bumiyahe ako kinabukasan. Nag-iiyak na ako na sa sobrang parang hindi mo ma-imagine na yung taong sobrang tapat mo sa kanya, hindi mo magawang maloko kahit hindi niya alam. Tas ikaw naloko niya. Tas isipin mo nagsasama-sama kayo na may ganun, parang peke yung kasama mo ng isang araw na yun, parang ganun. Tas nasa isip-isip ko nun, what if i-try ko? Ano kaya yung pakiramdam niya? Yan yung nasa point of view ko nun. Pangit nga sobra. Hindi ko na talaga, hindi ko lubos maisip na bakit kapag ginawang gumanti. Pero sobrang sama talaga. Ikaw? Actually, experience na ganun. Sa totoo lang, wala talaga. Sa naka-relationship ko before, iba yung situation. Hindi yung sa cheating talaga. Kaya kung tatanungin niyo ako kung may experience ba akong ganun, wala talaga. O kaya parang reciprocal. Okay ako naman. So, yes, nakakapag-cheat ako sa relationship na. Bakit? Kasi dumating ako sa point na, ayun katulad ng sa'yo. Parang, Almost 3 years na. binigay ko lahat. Binigay ko lahat, sinurrender ko lahat, sinuho ko lahat. Tapos dumating pa rin siya sa point na, yung bulgaran, kasi kitang-kita ko na yung paano siya mag-cheat, paano siya mag-deny kahit kitang-kita ko na. Tapos, nadala din ako nun sa curiosity ko na, what if i-try ko? Ano yung pakaramdam? Ano yung pakaramdam na, cheater din naman tong senaryoso ko. Bakit pa ako magseseryoso sa susunod? What if mag-cheat ako? Ayun, nag-try ako. And, doon siya masasabing ganun kasi parang nasa ako nun, parang immature phase ng life.
Kasi parang gulong-gulo ka, parang the moment na nag-cheat yung taong binigay mo lahat. Di ba parang sa akin, parang gusto mo talaga tumanggi. Pag ako nagkaroon, mag-cheat din ako. Di ba? Ganun yung nasa mindset ko that Tsaka time. ano eh, masakit na support na yun, ano eh. Oo, Yung huli mo na, tas Yung huli talagang mo na, tapos tinatanggi niya. itatanggi mo pa. Parang ang nag-push sa akin na mag-cheat din ako. Kasi parang hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na ginawa sa akin. Pride Kasi na eh. nagkulang pa ba yung binigay ko? Oo, para parang- mag-cheat sa akin? parang Para naka-question magana mo pa kasi sa'yo. ano eh. Parang kina-question mo eh. Naki-question mo yung value mo na sarili So, mo. kaya, Worth it pa ba? Worth it pa ba? Kaya, what if mag-cheat ako? Parang gusto mo iparating na, itry ko kaya sa'yo kung malaman mo worth it pa ba yung Oo. sarili mo. Ganun, no? Parang may gusto ka i-prove, pero hindi maganda eh. Bigat sa pakaramdam once Parang na... marirealize mo na siya after a few months. pag nagmamature ka na talaga. Mali ka pala talaga. Hindi talaga ako makarelate sa inyo. Ano ba yan? Pag jowa ka, tapos mag-cheat ka bukas. Stay loyal lang. Bawal ganun. So palagay nyo, bakit dumadating sa punto na nag-cheat yung tao? Ano kasi yan eh. Choice yan eh. Cheating Kahit sabihin na natin dun sa akin na may nag-cheat sa akin. Pero choice ko pa rin kung gaganti ako dun sa iba. Cheater. Cheating is a choice talaga. Na choice mo kung gusto mong gumanti dahil may nag-cheat sa'yo, mag-cheat ka na rin. Choice mo yun. So, parang ang pinaka-ano kasi dun eh, choice mo talaga. Wala kang magagawa dun. Kumbaga, kahit lokohin ka ng 1,000 beses, pero kung pinili mo pa rin magpaka-loyal, edi loyal ka. Di ba? Choice nyo talaga ako mag-cheat. Ikaw para sa'yo. Para sa... Kasi ako naging choice ko yung akin. Halimbawa, ano mo na lang, i-replace mo na lang yung sarili mo na nag-cheat ka sa isang taong mahal mo. Imagine, Okay. Ba't ka humantok sa ganun? ba't ka humantong sa ganun? Ah. Ano yung, Advice ko na lang. ano yung sa tingin mo magiging reason mo? Siyempre, baka may hinahanap ako dun sa kanya. Yun. Na, wala pala sa kanya na parang, di ba, ano ba, may ideal, ano pala ako sa kanya. Parang ganun. Pero baka malay mo, hindi niya na-meet yung parang expectation ko. Siguro, ganun. Sa perspektibo ko, kasi hindi ko pa naman nagagawa yun. Pero, ganun sa perspektibo ko. Sa tingin ko, parang not enough siguro siya. Parang ganun. Parang bigat Hindi kasi, pag kasi sa pag nag-ano sa buhay, Oo. para bang nahanap mo na, ay hindi pala yun, ba't parang ano yun. Kaya, sa tingin ko, kaya lie low na lang muna eh. Ano naman, sa akin, for me, bakit ako, kung ako sakali, kasi dumating na rin naman ako. Ba't ako dumadating sa point na yun? Actually, once lang siya nangyari, pero dahil ang nagtulak sa akin is, gusto kong maranasan niya. Kasi yung parang yung revenge talaga, yung ego. Gusto mo Yung ego talaga na, gumanti. yun ang kadalasan sa, partner na talaga nagpe-fail is pag may ego, yung isa na, ay, ganito nangyari sa akin, dapat maranasan mo rin to. Di ba parang pag nagkikwento kayo, halimbawa sa partner niyo, malalaman niyo yan, halimbawa, nagkakwento ka lang na, halimbawa, may problema ka na, ay, babe, ganito yung problema ko, tapos sasabihin niya agad na, ay, mas malala pa nga dyan, nagkaproblema. Yung ego talaga tumataas, tapos kaya parang sa pagdating sa cheating naman, parang gusto mo iparamdam sa kanya, ganito kasakit yung naramdaman ko, maramdaman mo din, ganun, no? Parang gusto mo... Para sa akin, dahil sa hindi pagiging kontento. Hindi ako naging kontento that time na sa close nagiging relationship. Tsaka siguro magiging reason ko na lang pag ako nag-cheat again. Pag nag-cheat, halimbawa kung sakali yung mga past na nangyari. Talagang hindi ko natanggap lahat ng nangyari. Hindi ko natanggap yung kahit yung imperfection ng nangyari nun. At hindi ako hindi ako nagpatawad bukod nga doon sa revenge at tsaka humanap ako ng feeling ko masihigit sa kanya. Na which is wrong talaga. Tsaka may isa pa dito. Parang, na-experience ko ata siya. Yung parang takot. Parang ang dami na ng emotional investment. Sabagay, investment talaga. Love it. Investment talaga yan. Parang naparami na yung emotional investment mo dun sa tao yun. Parang natatakot ka nang mawala. Parang di naman totally natakot. Parang ayaw mo lang siya iwan pero gusto mong maghanap ng iba. Gets nyo? Parang ayoko iwan kasi ganito yung pinagsamahan namin eh. Pero hahanap ako ng iba. Diba? Kasi dumating ako sa point na ganun.
parang hindi ka na kontento kung ano yung nanon. Since naka-experience na naman kayo, anong epekto ng... Oo nga. Anong epekto ng cheating So, sa inyo? sa akin. Ah. Ano naging effect ng cheating? Talagang, miserable. Sobrang hirap. Akala mo nung una, parang masaya. Parang kid ka. Cool kid. Pag lalaki ka, ganito pa sasabihin mo niyan. Bro, wala, iniwan ko na yung jowa ko. Pinalitan ko ng bago. Ang dami pa dito naka-reserva. We did that day. Ganon ka-cool. Kumbaga. Ano nga, Cool sa unang araw. Pero ang lalaki pa rin, taon yan. Taon niya bago. Pwedeng yung ibang months. Pero ilang months yan bago makamove on. Sobrang hirap, men. Sobra. Talaga yung pagsisisi nandun na, bakit ko nagawa yun? Oo. Parang mapapatanong ka na, ganun ka ba kasama? Para ako ka, di ba yung kasabihan nga nila na kapag pumatol ka sa bobo, mas bobo ka pa dun? Oo. Di parang pag pumatol ako sa masama, mas masama pa yung ginawa ko dun. No? Parang napapatanong ka sa sarili mo yun. Sobrang hirap pala. Grabe. Basta ba't napapatanong, ba't ako dumating sa puntong ganun? Yung epekto sa'yo ng cheating. Yun yung epekto. Sobra. Katulad din nung sa kanya. Tapos dagdag lang yung, alam niyo yung bigat? Sobra bigat. Yung pag matutulog, paano pag nalaman niya? Paano pag nalaman niya ito? Patay tayo dyan. Laging may guilt. Laging may guilt. Hindi makatulog ng maayos. Kasi totoo talaga, first week na yung cheating. Ang dami kong babae, ang dami kong ganito. Pag sasabay-sabay mo pa yan. Pagtapos mo tumawag sa isa, tatawag ka dun sa isa, ganun. Pero hindi mo alam yung, parang sinoshow lang na karamihan ng cheater na cool kid sila sa karamihan. Pero ang totoo nun, yung bigat talaga na pagtulog nila. Paano bang nangyayari sa akin? Hindi naman ako ganito, hindi naman ako kilalang lalaki as a cheater. Ba't ako nag-cheat? Tapos isipin mo pala, kung gano'n na yung feeling sa inyo, paano pa kaya yun sa may babae? Tsaka Diba? ano siya, yung feeling nun ay nakakataranta. Once Nakakataranta. may mabanggit na words na magpapaalala sa'yo. Magti-trigger sa paano pag nalaman nila? Ganun. Parang sensitive ka lahat sa lahat ng kilos mo sobra. Totoo lang. Yun yung effect ng cheating talaga. Ano yung ginawa nung move forward dun sa cheating na yun? Nag-cheat ka. Siyempre, hindi naman tayo cheater ngayon. Ano yung naging process natin para makapag-move forward tayo? Ako actually talaga mahirap. Sobrang tagal. Nung una nangyari sa akin, parang lost talaga ako. Parang walang-wala ako sa sarili ko na parang yung mapapatanong ka nga, ito to sinasabi nila na hahanapin ko muna sarili ko. Mapapahanap ka talaga eh. Saan pa eh? Sino ba talaga ako yung mapapatanong pa? Ano ba talaga yung meron ako na ganun. Once na dumating ka na dun, parang yung process naman para maka-move forward ka. Kilalanin mo yung sarili mo, yung process mo talaga dun na pahalagaan mo yung sarili mo na mas masarap pala ma-inlove muna sa sarili mo bago sa iba. Tulad nga, di ba? Paano ka magmamahal na isang tao kung hindi mo pa napapahalagaan ang sarili mo? Paano mo siya iingatan kung hindi mo naingatan ang sarili mo? Kaya, yun yung parang yung naging process ko. Pero ang tagal na ng process, parang 3 years na. Pero ayos lang, pero sulit naman. Talagang sulit. Talaga siya yung aking, yung time at saka yung attention ko nasa sarili ko lang, tsaka sa mga hobbies ko. Wala akong masyadong pinagkakaabalahan. Sobrang, madali. Siyempre, dagdag na yun ng wisdom. Sobra. Kasi sa tingin ko, kapag yun ay naranasan mo na, siyempre, susunod mo nang gawin. Talaga Alam mo na talaga. Alam mo na yung mangyayari. Ba't mo pa gagawin? Alam mo na nga yung feeling na ganun, tapos Parang sakit-sakit parang naman sa nag-cheches ka eh, Oo. dito nagkamali ako sa move na to. This time, Wala nang ando. this time, checkmate na. Wala na dapat. Parang yung queen na agad na kukuhain ko. Dati horse yung nakuha ko, ngayon queen na. Queen na yung kukuhain ko. Parang ganun Siyempre yung sa akin, yung naging process ko naman yun, apakatagal. Mag-4 years na in December. Mag-4 years na this coming December. Grabe. Pabilang din ako, 4 years na nga pala. Ang tagal kasi, kumbaga, para matigil yung cheating, nag-stop din ako pumasok sa mga, parang nag-stop ka parang, dumating ako sa point na hindi na ako nag-online. Puro laro ako.
Yun, parang Okay, mas nag-focus ako sa mas nag-focus ako sa sarili ko. Lilibang sa sarili. Parang mas nag-invest ako ng mas nag-focus talaga ako sa sarili ko in terms of academic, in terms of self-improvement, self-esteem, yung mga ganyan. Pero ganun talaga yung process. Talagang yung tag dito, hahanap ka ng parang patay oras ba? Yung pagkakalibangan mo sa oras na para lang hindi mo siya maisip yung bagay na yun, nangyayari yun. At Parang saka, at the same time dun is, pinakamahirap talaga dun is yung nasa hanapin, ipatawarin yung sarili mo kung bakit mo nagawa yung cheating na yun. Kasi yung ibang tao, hindi yan nakaka-move on eh. Mostly ako, parang sa mga first year ko, ang hirap na hirap ako kasi parang hindi ako makapag-say sorry sa sarili ko na, bakit ko nagawa yung cheating na yun? Hindi naman ako ganun before. Tinry ko lang tapos di ko akalain na parang naging, alam mo, tawagin natin naging career. Parang kinareer yung pagiging cheating. Yun, dumating ako sa point na ganun. Sobrang hirap niya talaga mag-move on kaya yun, patawarin mo talaga yung sarili mo para makapag-move forward ka. Tapos, ibahin mo yung mindset mo. Parang isipin mo na, ay, ganito, ganyan, di na dapat, dito na ako. Diba? Tsaka, wag mong iisipin na parang lost ka. Kasi iniisip ng karamihan dyan, kulang sa love, broken, kulang sa Yun lang ang pagkakaiba na iba. Yung iba, dahil na sila, pag-ibig, di ba syempre, akala nila, naghahanap. Naghahanap. Akala nila na mapupunan ng iba. Pero dahil halos lahat naman, hindi pala, lahat ng tao may kulang. May kulang. Yun yung tinatawag nila na nobody's perfect. Nobody's perfect talaga. Yan, kaya mahirap talaga. Pero yun ang importante, hanapin mo yung sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo, tsaka change your mindset talaga. Healing is a process pa din. Total, nung na-experience nyo naman na nag-cheating na kayo, Yung sa at sinabi nyo naman sa process na yun na nahanap nyo na yung sarili nyo, di ba? parang isa na yun sa mga sagot na. Paano nyo nahanap yun? Paano nyo nahanap yung sarili? In terms ng parang parang kasi yun parang, ano ba yung halaga ko? Yun yung parang tunay na meaning nun eh. Ano ba yung pagkatao na meron ako? Yung talagang yun yung gugugol lang sobrang tagal ng oras mo yun. Sabi nga, hanapin ang sarili mo. Ibig sabihin naman ng sarili natin, madami tayong katangian eh. Yung, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung ayaw ko? Ano ba yung favorite ko? Ano ba yung mga bagay na gusto ko hindi mangyari sa iba? Ganyan. Para talagang mag-aaral ka ng sobrang tagal sa sarili mo na sa pamamagitan ng experience. Experience na pwede mo ring makuha sa pangyayari. Pwede mo rin naman, pwede rin naman na, learn na pwede mo makuha na knowledge sa iba na naka-experience nun. Ganyan pala, may, ganyan rin pala yung nangyari sa'yo, tas parang may makukuha ka knowledge na galing sa kanila. So, parang nakikita mo yung sarili mo, tas parang naalala mo yung worth na ng sarili mo na, ay, ganito pala yun. Tas tsaka parang yung ng mindset mo, nababago. Since nabago mo na yung mindset mo, parang nakikilala mo na yung sarili mo. Ganito pala ako, ganito pala yung gusto ko. Yung cheating, parang ayaw pala talaga mangyayari. Tas in terms of relationship, parang nagkaroon ka na ng standard. Tas yan. Parang naharap mo talaga yung sarili mo dun sa point na yan. Na once na makilala mo na talaga. Napakahirap. Kasi sa paghahanap mo sa sarili mo, pwede ka pang madapa eh. Pwede ka pang mahulog. Kasi hindi mo pa totally nahanap. Temptation kasi lagi nandiyan. Laging nandiyan yung temptation talaga. Parang ilang beses ako na nadapa. Hindi naman totally na parang nag-tempt pero napigilan. Like, hindi ito. Kasi mas nasa focus ako nun sa online games eh. Talaga ako sa online games. So, kaya ko dyan ganun. Grade ako dito. Grade ako dun. Yun. Tapos, hirap talaga. Na-imagine ko yung sarili ko before. Tsaka parang yung process nun, parang katulad mo. Parang ikaw, nag-gym ka naman din as a consistent. Katulad ang parang yung paghanap sa sarili mo, parang yun ang isagot mo doon ay parang sa gym lang din. Kailangan mo maging consistent mo, tsaka discipline. Para mahanap mo yung sarili mo, parang gawin mo ulit yung dating ikaw nung hindi ka pa nag-cheat. Kasi hindi ka naman talaga cheater eh. Naging cheater ka lang dahil may rason, may naging rason. Kasi, yun, ibalik mo yung before na ganun ka, ganun. At saka nahanap ko yung sarili ko kasi, by knowing God. Wrong choice pati yung naging decisions. Doon ako nakalaan sa pagiging cheater ko nung
nakakilala ka sa Panginoon. At yun, tulad nga sinabi ko, hindi madali mag-move on o hanapin yung sarili ng solo ka lang. Kasi pwede kang madapa ng paulit-ulit, pwede ka ulit mahulog dyan. Kaya yun talaga. Diba, nabulgar ka ba na, ako kasi parang nabulgar ako ng cheater before. Nung nabulgar tayo na sa pagiging cheater natin, yung tiwala ba ng tao, unti-unti bang naibalik nung nagbabago tayo? Parang hindi kasi, sabihin na natin yung pinggan na basag. Ngayon, inayos mo. Diba? Ang tanong, parehas pa rin ba siya ng dati? Kung ganun ba rin ba yung tingin sa atin ng mga tao? Siyempre, magkakaiba naman yung tao. Oo, kakaiba na. Katulad na, pinggan, talaga pag binalik mo yung nabasag, may May crack na yun. Hindi na. Pero once na yung tao, napapakita mo ng talaga, yung sabi nga yung mismong action mo, nagsasabi na, ganito ka. Once na yung talaga yung action mo na nagpapakita na nagbabago ka, yung pinggan na basag, durugin na natin. I-mold ulit natin ang bago. Parang gano'n na yung parang yung bago na nila. Na yung Bago na ulit nilang parang yung pagtitiwala nila, makukuha mo ulit. As a bago na, yun, patulad nga nun. Ang hirap kaya Oo, mahirap. Katulad, parang kakain ka. Hirap kumain sa mga basag na pinggan. May mga... Paano ako makikipagsama sa iyo? Paano ka makikipagsama sa akin kung yung tiwala mo sa akin sira? Diba? Paano ka kakain sa plato ko kung ang tiwala ko sa iyo sira? Diba? Paano nyo Baka matinig kita. Yung pagmamold po, anong ginawa niyo po sa tunay na buhay? Yung pagmumod. Yung pagmamold po Siyempre, natin nasa tao yun. Doon sa taong nagawa ko ng kasalanan. Ano po yung klaseng gawa na ginawa niyo? Siyempre, yung patunay na nagbago na ako. Yung halimbawa ay... Yun po magbigay mong example. Halimbawa, sasabihin ko sa'yo, pre, hindi na ako buraot. Sasabihin, siyempre, may trust issue ka sa akin. May trust issue ka sa akin. Paano kaya nito papatunayan nasa isip mo, Di siyempre, anong gagawin ko? Hindi ako hihingi, pre. Kahit may pagkain ka na, alokin mo ko. Hindi, pre. Busog ako. Papakita mo na nagbago ka na. Talagang yung papakita ko sa action ko. Hindi lang basta salita na, pre, nagbago na ako, tas uy, may pagkain naman. Parang yan. Doon mo yung process na. Doon yung process na mabubuo ulit yung bagong mold ng pinggan. Na parang nagre-represent ka sa pagpapatawad mo sa akin, ganun. Trust. Yun. Sa'yo. Sa akin, ang ginawa ko, parang Parang ikaw yung host dito. paano mo maibabalik? Hindi, parang ako host. Kasi talaga, wala pa talaga experience. Halimbawa, paano mo maibabalik yung tiwala ng iba? Nabasag na. Nabasag na. Sa pamamagitan dahil sa'yo. Halimbawa, kami, paano mo maibabalik yung tiwala namin sa'yo? Halimbawa, nasaktan mo kami. Sa totoo lang talaga, yung tiwala, yung... Para sa akin, imposible lang parang ibalik. Ganun. So, meron mang ganung case. Para sa akin kasi ganung case. Ganun. Meron. Mahirap na ibalik siya. Parang imposible na. Parang ginawa ko na lang ulit na knowledge para sa susunod na mangyari yan sa iba. Hindi ko na gagawin. Sa tingin ko, ganun. Di para sa sinasabi mo na dahil nagawa mo kami ng masama, parang hindi mo na parang hindi mo na baguhin yung perspective mo sa di ba katulad nga ng example ko sa'yo na halimbawa masaktan mo kami, masira mo yung tiwala namin, paano mo ibabalik yun? Ang trust talaga mahirap kasi ibalik eh. Siguro ipapakita ko dun sa may nasaktan ko sa iba na kapag ginawa ko yun sa kanya, parang ibabalik na yung trust. Kasi yung trust parang kailangan talaga meron kang gagawing action. Kung hindi ko man magawa sa kanya yun, gagawin ko sa iba. Tapos halimbawa kapag nakita niya, maybe yung trust niya, babalik. Yeah. Paano kung maisip namin na parang imbalance ka talaga na bakit ganun ka sa iba yung trato mo ganun, tas sa amin hindi? Parang bang hindi mo pa sa amin dinirect? Pwede mo naman sa amin i-direct, diba? Pwede nga, kasi kami naman yung nasaktan mo. Siyempre, kakausapin ko kayo. Papa ganun. Ayun. Kakausapin ko kayo kasi ngayon pala ganun pala nasa isip niyo kasi hindi ko naman alam na ganun pala. Kung pwedeng madaan sa pag-usap. Communication, siyempre. Hindi, bawal. Ano ba? Sa'yo? Sige, sa akin. Ano kasi yan eh. Yung tulad nga sinabi nila. Yung trust, sobrang hirap ibalik. Mahirap. Imagine mo na lang yung baso, nabasag mo, durug-durug. Oh. Pag linom mo ba yun, di ba?
same pa rin ba siya? Pag nilagay mo ba ng tubig, yun wala bang tatagas? Diba? Ganun din yun eh. Parang yung tiwala nila, nabasag natin. So, paano mo ibabalik? Ano yung way tapos, mo? lalagay natin ng salita, tubig. Tanong, mag-i-stay ba dun yung tubig? Di ba? Hindi. Parang sisirit yun dito, sisirit yun dun, sisirit yun dyan. Yun, paano nga ba naibalik yun? Ang hirap eh. Ano siya? By changing environment. Kung dati, mga barkada mo, ganyan, kilala. Kilala sa ganito. Ayun na. Sabi nga ng mga psychologists eh, kaya kong sabihin kung anong tao ka base sa kung anong Environment. klaseng circle na sinasamahan mo. Yung sabi ng mga psychologists. So, yun first talaga. Baguhin mo yung circle of friends mo. Huwag ka matakot mag-cut off ng toxic. Huwag ka matakot mag-cut ng mga taong alam mong dadalhin ka lang sa kung ano-anong bagay. Like, alam mo naman, mostly sa cheater, sigero, maraming bisyo. Tapos, mga lalaki pa yung kasama, mga madalas nasa inuman, doon nakikilala yung mga babae, di ba? Yun, so baguhin mo talaga yung environment. Ako, pinago ko yung environment ko eh. Kung dati, ito yung mga tropa ko, hindi ako natakot mag-cut off. Tinatanggihan ko na hanggang sa masanay sila na masanay na tumatanggi ako hanggang sa hindi na nila ako inaakit sa ganito. Yun, tapos second yung talaga, yung paano ka magsalita. Kasi minsan na-identify din yung pagkatawa mo sa base sa pananalita mo. Ganito ka magsalita, parang mabola, ganun. Ay, di ba ganito yun dati? Hindi, parang ganito. Di, sabi nga, parang maging specific na lang. Para mas mabilis yung sagot mo. Kasi, parang may napansin ako na ikakatok mo na lang eh. Ikakatok mo na lang yung mga friends mo. So, halimbawa, ang tanong ko dito nga, para di lumayo. Halimbawa, talagang kami galit sa'yo dahil may nagawa kang kasalanan sa amin. Yung tiwala namin sa'yo, walang-wala na. Paano mo ibabalik? Ano yung gagawin mo para may balik namin yung tiwala sa'yo? Same question kayo, ano? Ay, hindi. Ganun naman talaga yung question eh. Paano mo naibalik yung tiwala na nasira mo sa iba? Yun nga, by first changing environment. Kung nakikita nyo, napapasama ako sa ganito, kaya yung ugali ko ganun din. So, kailangan ko baguhin. Pangalawa, yung pananalita ko or paano ako mag-deliver ng words. Kasi mostly sa cheater, mabulaklak magsalita. Magaling mangakit. Danas na danas ni Tutoy eh. Tapos ko, and parang mabulaklak magsalita, bilis mangakit. Yan, pinalitan ko siya na parang straight to the point. Parang maging straight to the point ako sa'yo na ganun. Tsaka, maglelas ako in talk, maglelas ako in talk, magmumuran ako sa actions. Kasi, kahit ilang beses, kahit 1,000 beses ko pa sabihin sa inyo na hindi na ako magiging ganun, ay kung ginawa ko pa, di ba? What more pa dun sa, parang mas lalo pang nasira yung trust nyo dun. Unlike dun sa magmumuran ako sa action na, hindi nyo ako nakikita magsalita ng ganito na hindi na ako gagawin to. Pero nakikita nyo sa gawa ko na hindi na talaga ako magiging ganun. So, yun. So, at saka, it takes time talaga. Hindi ko kayo masisisi kung sa una, ayaw nyo talaga. Pero hayaan nyo ako na gawin yung part ko as a pagpapatunay na hindi ko na to gagawin. At kayo na rin yung humusga. Kasi hindi lahat ng tao kaya talaga magpatawad ng ganun. Yun nga, so, Depende pa rin sa tao. total, parang kulang ka sa experience. Perspective mo na lang. So, Sige, perspective. ganito na lang. So, total, cheating, kung makakausap mo yung taong nagawa naman ng pagkakasala, ano yung sasabihin mo sa kanya? Anyone? Pag nakaharap ko man yun, I just want to say hi, sorry, thank you, and Parang sinabi mo na, hello love, again goodbye eh. Hindi siya Ganun. parang yung highest greetings, parang nagre-represent siya sa greetings kung kamusta na siya, ang active. Sorry para sa nagawa ko nung time na nag-cheat ako. Sorry dun sa nagawa ko. Parang, na dun yung guilt. Kasi ginawa ko yun eh. Sorry dun yung sorry na nagre-represent dun sa buong ginawa ko. Di ba 3 words? Hi, sorry, and thank you. Yan, sorry, parang, sorry kasi nagawa ko sa'yo to.
ikaw pa yung natsempohan, ikaw pa yung natimusan na ganun, na nakapag-cheat ako. Thank you kasi at somehow, hindi at somehow eh. Kasi parang in a way na ganun, parang nakaranas pa rin ako ng happiness, love sa kanya. Yun. Yun, 3 words. Parang nagre-represent dun sa... Yung hi, sa greetings, update. Sorry para sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Lahat-lahat. Lalo na yung pag-cheat ko sa kanya. Thank you kasi kahit ganun man yung ginawa ko pinaranas niya pa din sa akin yung ganung, mga ganung bagay. Which is yung memories or yung emotional investment. Kasi kahit nag-cheat ka, meron yun eh. Meron yun eh. Yun. Okay, siguro sasabihin ko ganito. Hin ha. Ay, Grabe. sorry kasi syempre nagawa ko yung bagay na yun. Alam ko na masakit sa'yo na hindi ko man lang naisip na ano kaya yung mararamdaman niya doon sa ginawa ko. Parang nagsasorry ako doon kasi di ko man lang natingnan or naisip na ganun pala yung mangyayari sa'yo. And nagpapasalamat ako dahil sa ginawa kong yun, nagpatuloy ka pa din. Hindi ka pa rin nagpabaya. Parang pinatawad mo pa din ako. Kung pinatawad man niya ako. Kung pinatawad man niya ako. Nagpapasalamat ako doon dahil sa sobrang sakit ng ginawa ko, ginawa ko pa din mag-move on. Ano? Ikaw, Para sa akin, syempre, una-una na talaga, given na yun. Hingi talaga ako ng tawad, una. Syempre, kapag nakagawa ka talaga ng kasalanan, pag nakita ko yung tao yun, hingi ako ng tawad sa kanya. Sasabihin ko talaga na, aminin ko lahat ng pagkakamali ko na, ay sorry, na-realize ko na mali pala talaga ako. mali talaga. Tapos, papaunawa ko sa kanya kung gaano siya, yung kahalaga, tsaka kabait na kahit sa ganong bagay, hindi niya ako ginawang gantihan. Kasi nag-cheat ako yan, halimbawa. Nag-cheat nga ako kasi. Tapos, parang congrats ba? Parang ganun yung dating na way na sasabihin ko sa kanya kasi napagkayanan niya. Wow. Tapos thank you dahil kahit papaano na-experience ko yung ganun love. Pagdating Kasi kahit saan ang gulo tingnan, mali natin eh. Mali natin eh. Kahit left, right, front, back, mali talaga natin. Cheating is talaga. Very wrong. Very wrong. Maling-mali. Mali. Kaya sorry talaga magiging in front natin agad eh. Sorry. Sorry talaga. Patawad. Ngayon naman guys, na-experience nyo na yan. Ano mga natutunan nyo sa mga nangyayari sa inyo? Lesson. Sa atin. Sobrang dami. Lesson. Sa lahat siguro ng bagay na cheating, sa lahat na i-overall natin. Kaya isa sa mga naging lesson ko dyan, bumagal ako sa pag-grow ko sa buhay. Pero, isa siya sa stepping stone ko para ma-realize na ganito dapat ang gawin. Pero kung bagay sa natin, pagde-delay. Para na-delay ako sa buhay ko, na-realize ko na grabe na, sobrang tagal ko na-delay nang dahil lang sa ganong kailangan ko para mag-adapt sa ibang environment na kailangan ko magbago na ganito. Yung dating ginagawa ko, dapat hindi ko nagawin. Parang hirap. Na-realize ko din na sobrang sakit pala na talaga na lokohin ka. Yung kasi kahit na ako yung gumawa, parang nare-realize ko na yung nagawa ko sa kanila na grabe pala. Grabe. Parang kasi dahil sa naranasan mo, gusto mo paranas sa kanila. Tapos na-realize mo lang na yung naranasan mo, ganun pala kasakit. Tapos pinaramdam mo pa sa iba. Sa akin. Forgiveness. Kasi hindi mo naman gagawin yung cheating na yun kung napatawad mo yung nag-cheat sa'yo. Diba? Hindi ko naman gagawin yung cheating na yun kung napatawad ko kaagad yung taong nag-cheat sa akin. Tapos, continue. Kasi, mostly sa mga sa mga naging cheater, di na nag-move on. Kinontinue talaga eh. Ay, hindi. I mean,
hindi sila nagpatuloy na magbago or hindi sila tumuloy na baguhin yung habit nila na pagiging tinambayan ba? Hindi nag-step forward. O hindi nag-step forward ka? Hindi pumara ng tricycle, manong. Dito nga ako sa sitio mapagpatawad. Oh, yun. Kailangan umibig uli. Tinuloy talaga nila. Kinarir nila yung pagiging cheater, pagiging playboy. Hindi pumara. Naging continue ako sa step forward. Okay, tapos na ako dyan. Graduate na ako dyan. Yan. At the same time ay improvement talaga. Kasi madami ka talaga matututunan dun sa nag-cheat. May nag-cheat sa'yo, tapos nag-cheat ka. Ang dami mong matututunan dun eh. Grabe yun eh. Grabe improvement. Like, Tsaka character development mo. mas mawiwiling ka na maging mag-invest talaga ng time sa sarili mo. Kasi karamihan dyan, selfless eh. Wala talaga. Kahit Worthless pigain mo, tingin. wala. So, yun talaga. Ikaw, ano yung na-realize mo? Ay, ako ba? Siyempre. Ano na-realize mo sa lahat ng sinabi namin? Sinabi Kasi namin. Wala akong sinabi babase, mo. ha? Tsaka sa sinabi mo din, siyempre. Sige. Kasi wala ba talaga ako na-realize na ganun. Kung magkakaroon man akong lesson nun, siguro di ko talaga gagawin yun. Hindi, natutunan ko kung sakali man magkaroon ako ng relationship, O dumating ka sa point na Wag ka, nag-cheat wag. ka. Halimbawa, dumating ka sa point na nag-cheat ka dahil doon. Ano yung na-realize pa? Dahil din sa amin, ganun. nag-cheat ako kasi, Kasi dadating ka naman talaga sa relationship eh. kung may matutunan Mahalin ako ka, sa inyo, ganun. hindi no, bali mo. Hindi, syempre, given na yun. Kung may matutunan mo ako sa inyo, siguro yung syempre maging loyal na. Yun sana. Syempre, Sana. kasi naranasan ko na sinabi niyo, sakit sa feeling na ganun. Sobra. Kailangan magayahin ko pa kayo. Hindi Tama naman sa yan. ganun, pero kumbaga, yun na Lumang pagkatao namin. Yung lumang pagkatao din namin. Napapaloading kami. Wait lang. Baka sisipin nila, hanggang ngayon eh. Hindi naman, lumang pagkatao pala. Ilang taon na eh, sabi ko. Kailan nga ba yung huli? Sorry. Yung lumang pagkatao nyo, hindi ko na yun gagayahin. Yeah. Yun naranasan namin. Yung naranasan ninyo dati. Yeah. Yun. And guys, ako na mo na agad. Kasi dakila ako dito eh. Varsity ako dito dati. Yun. Para po sa mga tao na nasa ongoing po ng cheating eh. Please guys, once na ma-realize nyo, ngayon pa lang, yung mga nagbabalak at yung mga nag-cheat na ngayon pa lang itigil nyo na. Kasi pag dumating kayo sa point na moving on, kayo din yung mahihirapan eh. Kasi the more na matagal nyo siyang ginagawa, the more na matagal kayo magmumupon doon sa ginagawa nyo. Kasi iisa-isahin nyo yan eh. Ihimay-himayin nyo lahat ng ginawa nyo. Ganto, ganyan, ganto. Pero, yun lang naman yung magiging message ko sa inyo. Pero hindi ko kayo masisisi kung ayaw nyo. We have freedom. Kung gusto nyo, go! Pero ang masasabi ko lang, napakabigat yan pag magmumupon kayo. At the same time, kayo din! Hindi kayo makakatulog ng maayos yan. Ang dami nyong iisipin. Pag nasa ongoing cheating kayo. Diba? Kami. Tapos na kami. Graduate na kami dyan. Ang payapa ng tulog namin. Walang iniisip na may mahuhuli ba sa amin. Diba? Kaya, yes. Para sa akin, sa mga ongoing cheating dyan, wag nyo na ituloy talaga, stop nyo na. Kasi, bago pa mahuli ang lahat bago nyo ma-realize na, na sobrang importante sa inyo ng taong yun o ng taong mahalaga sa inyo, bago nyo pa ma-realize na mali talaga kayo, bago nyo ma-realize na mali lahat ng desisyon nyo, itigil nyo na. Stop na agad kayo, aminin nyo agad yung pagkakamali nyo, and aminin nyo yung pagkukulang nyo sa kanya na hindi kayo naging kontento. Piliin nyo na lang na mag-grow kayo na sabay at matuto sa mga bagay-bagay kaysa mag-back to zero ka at mag-grow ka na mag-isa. At saka guys, dagdag ko lang pala. May isa talagang tao na makakaharap mo para matauhan ka. May isa kang makakaharap na mas malala pa sa'yo. Huwag mong intay na makaharap mo yan. Yun ang masasabi ko. Ang masasabi ko lang sa inyo Sa mga ongoing cheating. Sa mga ongoing cheating ngayon, mga nagloloko dyan, tigil na kayo guys. Magbago na kayo. Ama na kayo. Ama na. Hindi kasi talaga, yung future mo hindi magiging maganda. Totoo lang.
Masisira buhay mo nan. Gusto ng mga sinabi nila. Sabi mo, wag mong Oo, subukan. subukan. Masisira ang Maraming buhay mo. mga, mali mo, sa'yo pala gawin, tas mali mo, on the future, sa'yo pala gawin yun, kung kailan serious ka na dun sa relationship. Tama mo, Sakit hirap nun. nun. Tsaka sa mga ongoing cheating, ibig sabihin lang naman na ano eh. Parang may kulang sa kanila. Kaya sabi nga tulad nila, huwag ka nang pumasok sa relationship kung hindi ka naman talaga committed. Para hindi ka makapag-cheat. Kasi sobrang laking investment niyan. And guys, dito na Bakit, po guys? nagtatapos ang aming G-Boys G-Boys Talk Ano nga to? Podcast. podcast. Yan. And with the topic of cheating. Cheating. So, kung may gusto pa kayong Topic na topic na ma-open. pag-usapan, ma-open dito. Comment down below. Yes. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Bye-bye!